Ang nakaraan, naunang makapasok ang ating bida sa loob ng Romar sites, at nagtataka ito ng husto kung bakit napakaraming mga halimaw ang nagkakaisa na hindi siya papasukin sa loob. Hindi lang ang ating bida ang interesado sa lugar na ito, dahil dumating na rin sila Earthcrea na target rin ng ating bida. Ganon rin ang pangkat ng prinsesa, na pinaliligaw naman ni Sean ito kay Rick. Pagpapatuloy, dahil walang makakapigil ngayon sa ating bida sa gusto niya na pasukin ang loob ng lugar na ito, tumalon na kaagad ito pailalim, sakay ng halimaw na sinakyan niya, kumapit ka Hastia, sabi nito sa kanyang kasama. At dahil napakabilis ng pagbulusok nila paibaba, itong batang white elf na ito ay nataranta ng husto, kaya nagsisigaw ito ng napakalakas sa sobrang takot. Kaya lang sa pagbulusok nila paibaba sakay ng halimaw na ibon, may mga iba pang mga crossbreed na halimaw ang nasa unahan na talagang pilit na hindi pinapapapasok si Sean. Kaya lang hindi talaga mapipigilan na si Sean tuloy-tuloy rin ang pagbulusok nito, at nahawi lamang ang mga halimaw na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Nakatarak pa rin ang punyal ni Sean sa halimaw na ito, nang lumapag sila, hinugot niya ito at nagsabi, ang dali lang palang makapasok, sabi nito na parang naglalaro lang. Lupaypay si Hastia sa sahig, bagsak at hindi makabangon ngayon, okay ka lang ba? Tanong ni Sean sa batang white elf. Dahil sa hindi ito sumasagot, agad itong nilapitan ni Sean, at kinabig ito paarap, kaya lang malala ang pagkakahilo ng isang ito sa lipad na iyon, dahil bumula ang bibig nito, nagalit si Sean, wala ka talagang tulong sa akin, sabi nito. Matapos noon agad nagsuri ang ating bida sa lugar na ito, dito ay nakita niyang patay ang isang crossbreed na oso na ito, at nagtataka siya kung anong meron sa lugar na ito. Tinignan niya ang mga halimaw na ito, hindi raw ito mga normal na halimaw, wala rin siyang maramdaman na mga mana sa mga ito, kaya hindi rin daw ito mga demonic beast. Dahil doon, agad na kinuhit ng ating bida ang dugo ng isa sa mga halimaw na wala ng buhay rito, para suriin ang mga ito. Nang kanyang kamuhit ang dugo ng halimaw, agad niya itong tinekpan, sabi nito, normal na dugo lamang ang mga ito. Wala ring mana sa kanilang mga dugo. Ginawa ito ni Sean dahil pamilyar na pamilyar ito sa mga dugo ng mga halimaw, dahil ginagawa niya itong inumin para lumakas siya. Nagulat naman si Hastia sa ginawa ng ating bida, sabi nito, ano iyon? Anong ginawa mo? Kinain mo yung dugo nila. Pagtatakang tanong ng bata, na nagulat naman si Sean na bumangon na pala itong si Hastia. Kadiri ka, hindi ka tao, para kang taong gubat, sabi nito na nasusuka, at natatakot sa ginawa ni Sean dahil hindi pangkaraniwan ang ginawa nito. Huling-huli talaga kasi itong si Siana na tinitikman ang mga dugo ng mga halimaw rito, sabi lang nito, ginagawa ko ito para malaman ko kung anong mga nilalang ang mga ito, hindi ba naman magamit iyang kakayanan mo na makita ang hinaharap sabi nito na sinisipa si Hastia. Dahil doon, agad na naglabas ng baraha ang batang elf, sabi ni Hastia, hindi na mahalaga ang kakayanan kung magamit ang makita ang hinaharap, gamit ito matutulungan kita, sabi nito. Agad lumapit ang ating bida, sabi nito, ano na naman iyan, tanong nito kay Hastia, sabi ng bata, kailangan lang nating mag-focus sa landas na tinahak natin. Halimbawa kagaya ng mga marka na iyan sa pader, sabay turo ni Hastia sa marka sa pader sa likuran ng ating bida, na agad rin namang nilingon ni Sean ang bagay na iyon. Dahan-dahan itong nilapitan ni Sean, at para sa kanya hindi ito normal na daan lang, kaya lang nakakaramdam siya rito ng mahinang mana, kaya alam niya na hindi ito basta-basta marka lang. Dahil doon, nang makalapit si Sean, agad niyang nilagyan ng mana niya ang marka sa pader, para subukan kung magre-react ba ito sa kanyang gagawin. Ayun na nga, bigla na lang itong nag-react ngayon, at gumuhit ang kulay lila na aura sa mga marka nito na para bang magbabukas ang isang lagusan. Parehas nagulat si Sean at si Hastia, sabi ng ating bida, ano? Isang sekretong lagusan, sabi nito sa pangyayari ngayon na hindi niya inaasahan. Ayun na nga, nasa harapan na ng ating bida ngayon ang isang lagusan na ito, na may alabas na kakaibang aura sa loob, tanda na papunta ito sa lugar na kanyang pupuntahan. Dito naman ay bida-bida itong si Hastia, sabi niya, Kamo. Tama ako diba? Agad naman napalingon itong si Sean sa batang maliit sa tabi niya, at naghihinala na talaga ito sa barahang nilalabas ni Hastia. Nang maghinala si Sean sa baraha na iyon,
Ang matandang manghaula na ito ay biglang nakaramdam na parabang may nag-iisip sa kanya, iyon ay dahil galing sa nilalang na ito ang baraha at abilidad na natutunan ni Hastia. At biglang napangiti ang isang ito, sabi niya, mukhang napapansin na niya sabi nito, na talagang kilala nito ang ating bida, at sadya ang pagbigay niya ng abilidad kay Hastia para matulungan si Sean. At bigla pang dumampot ng baraha ang matandang nilalang, kaya lang may aura na kulay pula na tulad sa ating bida ay lumabas sa kamay nito ngayon. Ayun na nga, ang matandang manghaula ay ang itinakwil na Diyos-Diyosan na ito na si Ero. Sabi nito, kailangan kong tulungan sa anong paraan ang aking tagapagmana. Nakangiting sabi nito na nakatingin sa baraha na hawak niya, na may ability rin ang isang ito ng foresight pero hindi ata ganun kat hindi kagaya ng abilidad ni Hastia. Sa kabilang banda naman, sa pangkat ng prinsesa, rito ay sinamahan na talaga sila ni Rick sa loob, nakasunod sa kanya si Lunav, sabi nito, sigurado ka ba talaga na tamang landas itong tinatahak natin? Sabi pa ni Lunav, pakiramdam ko nagpapaikot-ikot lang tayo rito ngayon, nagmaang-maangan na naman ang matandang ito. Sabi niya, sorry, para kasing puzzle ang lugar na ito, kung walang masamang mangyayari, ibig sabihin nasa tamang daan tayo, sabi nito. Sabi naman ni Lunav, ganun ba? Tugon nito na nagdududa na ang mukha nito. Gananerin sila Princess Arin, Leximus at Sir Ika, naramdam rin ni Rick na pinagdududahan na siya ng mga ito. Naalala pa niya ang paalala ng ating bida, okay lang kung mapapalaban ka, pero tandaan mo ito. Mga bata lang iyon pero mga talentado ang mga iyon. Kaya dito naisip ni Rick na mag-iba na ng daan at hindi na magpaikot-ikot, kundi bigyan pa ng sapat na oras ang ating bida. Kaya sasayangin niya ang oras ng mga ito. Makalipas ng ilang sandali nakarating na sila sa isang lugar, sabi ni Rick, naririto na tayo, na ang mga ito naman ay dilat na dilat ang mga mata ng mga ito sa kanilang nakita sa kanilang unahan. Ayun na nga, dinala na sila ni Rick sa entrance na pinuntahan ni Sean, kaya lang wasak na ang mga ito. Marami na ring mga bato ang nakaharang sa unahan, at may mga halimaw na patay sa bakana. Agad na napatanong si Princess Arin sa kanilang nakita, may nauna na ba sa atin rito at ganito ang sinapit ng mga halimaw rito? Sabi naman ni Rick, hindi ko alam, hindi lahat ng tao alam ang lugar na ito, sagot niya. Sabi naman ni Leximus, hindi kaya mahal na prinsesa ang mga ito ay gawa ng hukbo ng imperyo. Sabi naman ni Arin, hindi. Imposible, ang alam ko hindi pa sila nakakapasok rito, sabi niya. Lumingon sa isang lugar si Lunav, at agad niyang naramdaman ang presensya ng ating bida rito. Sabi niya, si Sean, sambit nito na napalingon naman kaagad itong si Arin kay Lunav. Ano, si Sean? Paano mo naman nasabi? Tanong na nagtataka si Arin sa gulat, sabi naman ni Lunav, alam ko ang amoy niya, at naaamoy ko siya rito, sabi nito. Sabi naman ni Lunav, kailangan natin magmadali, palagay ko malapit na tayo sa kanya, sabi nito, na si Arin naman ay naaining ito sa kanyang narinig, na amoy. Paano niya alam ang amoy ni Sean? Sabi nito na gumagana na naman ang instinct ng isang babae. Dito ay agad na kinabahan ang isang ito, sabi niya, ibang klase, nalaman kaagad niya na naririto si Master ng ganun kabalis. Sino ang isang ito? Sabi nito na kailangan niyang mag-iba ng plano. Dito naman ay may tinurong isang daan itong si Sir Ika, sabi nito, saan papunta ang daang iyon? Tanong nito, ayan ba, iyan ang pangunahing daan papunta rito. Nagtaka naman si Sir Ika, ano, main gate? Sabi naman ni Rick, oo. Ang dinaanan natin ay shortcut, kung dyan tayo dumaan, tiyak na makakasalubong natin ang hukbo ng imperyo, sagot nito. Sabi naman ni Sir Ika, pupunta muna ako doon, mauna na kayo sa loob. Sabi nito, na may plano na iba ang guro nito, at alam na niya na hindi pwedeng may hadlang sa ginagawa ni Sean. Agad namang nagtaka si Arin, sabi nito, bakit po, may nangyari po ba? Tanong nito, wala naman, mauna na kayo sa loob, susunod ako, sabi nito, na nagpaalam na kila Arin, nagmamadali ng dumaan sa pinto na ito para salubungin sila Hearthcrea. Ano, bakit ganon? Patuloy na pagtataka ni Arin kasi dapat ay hindi sila iiwan ng kanilang guro, dahil iyon ang misyon nito. Sabi naman ni Lunav, sa palagay ko may kailangan lang siyang tignan roon, kaya mauna na tayo, sabi nito. Dito naman ay napakamot ng ulo ang isang ito, at nagsabi, ano ba naman iyan? Sarado na pala ang daan rito,
paano kaya ito? Patawa-tawa na sabi nito kila Lunav. Kaya lang walang anumang bagay ang pwedeng maging hadlang sa prinsesa, kaya agad niyang pinasabog ito. Star Explosion? Tawag ng prinsesa sa kanyang pamamaraan, naramdam ni Rick ang lakas ng pagsabog sa likuran niya. At pumasok na kaagad ang tatlong bata sa loob, sabi ni Lunav, bida-bida ka talaga, kaya ko namang alisin ito, sabi naman ng prinsesa, ang mahalaga wala na, kaya pumasok na tayo, dito ay pinagpawisan na lang itong si Rick, ibang klase, higit pa sila sa inaasahan ko. Napatingin pa si Rick rito kay Arin, sabi nito, hindi ko akalain na may ganong kalakas na kapangyarihan itong ikalimang prinsesa, ibang-iba siya sa mga bali-balita. Nagpatuloy na sa paglalakad itong sila Lunav sa loob, at patuloy siyang nakakakita ng mga patay ng mga halimaw sa loob, kaya alam niya na hindi ito normal at may pumatay sa mga ito. Saan nanggaling ang mga kakaibang halimaw na iyan? Tanong na pagtataka ni Arin, sabi naman ni Lunav, tingin ko nasa unahan ang pinakasagot sa mga tanong natin, sabi nito. At ayun na nga, hindi nga nagtagal ay narating nila ang lugar na dinaanan ng ating bida, naririto na sila sa lihim na lagusan na may marka. Sabi ni Rick, kaya na dito, bilasan ninyo, sabi nito, na nakatingin naman ang tatlo sa kanya. Agad na lumapit si Lunav sa marka na nasa pader, sabi nito, may kakaiba rito. Paghihinala niya, sabi naman ni Rick, bakit, ano iyon? Tanong nito, hinawakan ni Lunav ang pader na ito, at nagsabi, naaamoy ko si Sean sa likod ng pader na ito, parang may daanan rito. Sabi niya na napakatindi talaga ng pangamoy nitong si Lunav pag ang ating bida ang pinag-uusapan. Dahil doon, agad na nagulat itong si Rick. Sabi niya, putik na babae ito, dati ba itong aso? Paano niya nalaman ang dinaanan ni Master? Kaya sabi nito, hindi iyan daan, sabi ni Rick. Kaya lang pagkasabi ni Rick ng mga salitang iyon, biglang may halimaw sa itaas nito ang lumabas na kakainin ang matandang lalaki, na agad namang ikinagulat ni Lunav. Dahil doon, agad na kumilos si Lex Imos, sabi nito, Swiftblade, Valkyrie, tawag niya sa kanyang malahangin na abilidad, na talagang napakabilis ng kilos nito ngayon. Ayun na nga, parang kidlat na dumaan lang itong si Lex Imos para patayin ang halimaw na muntik kainin si Rick, nagulat na gulat. Rin ang matandang lalaki sa nangyari. Hindi pa tapos itong si Lex Imos, sabi nito, bound seconds, tawag nito sa susunod na pamamaraan na kanyang gagamitin, na ang mga mata nito ay namuti na para bang hindi na ito ang normal na mag-aaral kanina. Ayun na nga, sa sunod-sunod na galawan na pinakita ni Lex Imos, nagawa niyang burahin ang napakalaking halimaw na lumitaw kanina ng walang kahirap-hirap, ang tawag sa panapos na pag-atake niyang ito ay ang Dainsleif. Sabi ni Lex Imos, okay lang po ba kayo? Tanong nito sabay balik ng kanyang sandata sa lalagyan nito, na napanganga na lang sa gulat itong si Rick, sabi nito sa sarili, anong, pinatay lang niya ng isang iglap ang halimaw na iyon. Pagkagulat nito, agad namang naglabas ng liwanag itong prinsesa, sabi niya, huwag kang magpakampante ngayon, sabi nito na mukhang hindi lamang iyon ang halimaw, mukhang marami pa. Ayun na nga, napakarami na nga ngayon ang mga halimaw sa lugar na ito ngayon, at napapaligiran na ang pangkat nila Lunav at ng prinsesa. Sa kabilang banda naman, sa kabila ng main gate, naririto ngayon ang hukbo ng imperyo, nagtayo sila ng kanilang mga tent para mapagpahingahan, at maging kuta nila. Dito naman ay dumating si Hearthcrea, sabi nito, mahusay kayong lahat, nagulat naman ang Royal Guard sa narinig niya, sabi nito, Mr. Boris. Tanong nito, sabi pa ng Royal Guard, sino po ang mga mercenary na kasama ninyo? Sabi naman ni Hearthcrea, ang mga ito ay tutulungan tayo sa lugar na ito, sabi nito. Agad nagtanong itong si Hearthcrea, sabi nito, may nangyari ba habang wala ako rito? Sabi naman ng Royal Guard sa ngayon wala naman po, ang unang pangkat ay pumasok na sa loob, pag-uulat nito. Nang marinig iyon ni Hearthcrea, agad niyang sinugod ang isang ito, at sinakal, na nagulat naman ito sa ginawa ng kanilang pinuno sa misyong ito. Galit na galit ngayon ang isang ito, sabi niya, akala ko ba naintindihan mo ang utos ko? Sabi ko hintayin ninyo ako hanggang dumating ako, sabi ni Hearthcrea, sabi naman ng Royal Guard, patawad po. Mga walang silbing insekto, sino ang nanguna sa unang pangkat sa loob? Tanong nito na galit at lumabas na ang tunay na itsura ng mata nitong si Hearthcrea. Hirap na naman itong magsalita ngayon at huminga, sabi niya,
si Sir Niels po, kumuha siya ng mga 10 tao na pinasama niya sa kanya, pag-uulat nito. Matapos nun, agad niyang inihagis ang Royal Guard sa isang tabi, at nagsabi, mukhang kailangan ko na kaagad na pumasok sa loob ngayon, sabi naman ng kalbo na medyo kinabahan sa nangyaro, okay po. Dito ay seryosong seryoso ang mga mata nitong isang ito, sabi niya, masama ang pakiramdam ko ngayon, ano kayang nangyayari sa loob ngayon, sabi nito. Sabi pa ni Hearthcrea, may nararamdaman akong pamilyar na aura na nakakasuka sa loob ng ruins, na mukhang ang tinutukoy nito ay si Sir Ika. Dito naman sa loob ng main gate, may isang taong nagmamadaling tumakbo na para bang hinahabol ito ng kamatayan o kung ano paman. Ayun na nga, may umatake sa isang ito ang pangkat na naunang pumasok sa loob na lubos na ikinagagalit ni Hearthcrea, dahil pinapatay na sila nang umaatake sa kanila. Ayun na nga, naririto na ang Hallmaster ng Assassin of Mist, si Teacher Sir Ika ay nagwawala na. Gumagapang naman sa takot at humihingi ng tulong ang isang ito, habang naglalakad palapit si Sir Ika rito. Tulungan ninyo ako, sigaw ng lalaking kinatay ni Sir Ika, na talagang ang isang ito ngayon ay kumukulo rin ng dugo. Mukhang ramdam niya na naririto rin si Boris o Hearthcrea. Ang nilalang na gustong-gusto rin niyang patayin, hindi hahayaan ng isang ito na tumagos si Hearthcrea rito at guluhin ang ating bida. Kakayanin na kaya mag-isa ni Sir Ika talunin si Hearthcrea ngayon? O tulad noong una kailangan pa rin niya ng tulong ng ating bida? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!